So guys, nandito tayo ngayon sa airport. Kailangan natin umuwi ng Pilipinas kasi may mga kailangan tayong ayusin. So yun, hanapin ko lang muna yung gate ko kasi first time ko dito guys sa Calgary Airport pauwi. Kaya nakapain natin. Okay? So mamaya ulit. So bali guys, no, kwento ko na lang din. Yun nga, meron lang tayong asikasuhin guys sa Pilipinas kaya tayo umuwi. And yun nga, hindi si Emma hindi nakasama kasi nga siyempre alam naman natin na international student siya, so hindi siya pwedeng ma-absent. So saka ko na ikukwento siguro guys yung mga buong detalye ba't kami umuwi, no? For the meantime, travel muna natin to. Pakita ko sa inyo kung gaano kadali ba o kahirap tong pagta-travel dito sa from Canada to Pilipinas. Yan. So sana hindi magkaroon ng problema, no? Kasi balik kwento ko na lang din yung nagka-problema ako dun sa milk ni Zion. Kasi yung dala kong milk is yung liquid, yung homogenized. So pag 2 years old pala pataas, bawal nang dalhin. So buti na lang may dala kaming powder at trinay din naman namin kay Zion yung powder bago namin siya dinala kung talagang baka kasi mamaya ayawan niya. So good thing, okay naman at hindi naman siya namili ng gatas. Pero dati kasi yun yung iniinom niya. So buti na lang, dala ko talaga yun. Kasi lahat ng milk na nilagay namin, yung nireserve namin doon sa bote niya, pinagtatapon lahat yun. So yun, medyo struggle tong biyahe namin ng konti kasi mas maganda sana kung yung milk niya is homogenized, salin nila ako ng salin. Pero dito, kailangan ko pang mag-transfer ng powder dun sa bottle ni Zion talaga. Tapos hihingi pa tayo ng tubig syempre. Okay, so yun lang. Naman tayo ng aeroplano, no? Pero boarding time namin is 12:40. So malayo-layo na naman lakarin to kasi nasa D na naman yung pupuntahan natin. D67. Tayo, puro lakad. Yan. Ang ganda naman na to guys. Tingnan nyo naman, laki na aquarium, lalaki pa ng mga isda. Galing. Wow. Nakita lang ni Zion yan Tapos ito. Wow. Grabe palang laki na tong airport ng Vancouver. Napakalayo ng gate namin, D67. Parang nasa 54 pa lang ata ako. Wow. Nakakapagod. So yun guys, nakita na natin yung gate natin ng D67. Sobrang layo din talaga. Nakakapagod maglakad. Para dulo-dulo. Yan. So anyway guys, ayan. So isa sa mga dahilan guys kaya ako umuwi ng Pilipinas kasi nga meron ako asikasuhin ng mga documents sa amin ni Emma. And kailangan kasi siya guys. And pangalawa, yung ko kasi guys, yung mom ko is hospital. Pero okay naman na siya ngayon. Nagpapagaling na lang. Tsaka yun nga, parang inuwian ko na rin para at least mabisita ko rin si mama. And yeah, ito yung magiging problema natin guys, especially pag malayo tayo sa pamilya natin. Yung kapag may mga emergency ganyan, so hindi agad-agad makaka-uwi. Tapos pangatlo, mahal ang ticket, sobrang mahal. Kumbaga, sabi nga nila pera lang naman yan, kikitain mo rin naman yan, yung pangbili mo ng ticket. So, yeah, uwian ko na rin, diba? Para at least magawa ko na rin yung mga kailangan kong gawin. Yung sa mga banks namin, tapos documents nga ni Emma, tapos yung kay mama na rin para at least makita ko rin si mama. Tsaka makita rin ni mama si Zion. No? Zion? Yeah. So yun guys, no? Actually hindi ganun kadali guys umuwi ng Pilipinas. Sobrang hirap din. Pero syempre kakayanin natin yan. Isa sa mga pagsubok lang naman yan malalampasan din natin yan. So siguro guys, ayun, sa mga makikita niyong vlog ngayon sa akin, more on Pilipinas muna ako. Ano lang naman guys, almost 3 weeks lang din naman ako sa Pilipinas. And yeah, spend na rin yung time sa family, especially kay mama. Tapos asikasuhin nga yung mga kailangan namin asikasuhin ni Emma, especially
Philippines. Yan. Tapos yun. So samahan niyo ako sa journey namin ngayon guys papuntang Pilipinas. No? Kami ni Zion lang. Gusto ko rin talaga guys kasama si Emma. Kaso nga lang talaga bawal umabsent kasi alam niyo na estudyante. Hindi siya ganun hindi agad-agad pwede magpaalam para sasabihin mo lang na kailangan ko muna ng Pilipinas. So isa sa mga isa sa mga struggle ng mga estudyante yan dito kapag may mga ganitong may experience, especially pagka emergency talagang hindi ka basta-basta makakauwi. Ayan. So habang naghihintay kami ngayon, total mahaba-haba pang oras namin kasi 12:40 pa yung namin, yung boarding namin is pa lang naman ngayon 10:05 dito sa sa Vancouver kasi sa Calgary is 11:05 na ng umaga or magtatanghali, minus 1 hour kasi sila dito kaya 10:05 pa lang sa kanila dito. Ayan. So tama nga ako guys, halos dulo na to, 64 kami ay 67. Grabe, saan layo nung nilakad namin ni Zion. Buti na lang talaga guys, dala ko rin yung yung stroller. Tapos yun pa guys, nagka-problema ako dun sa gatas ni Zion. So hindi tinanggap ng yung isa sa mga nag-i-scan yung pagpapasok nyo, ayaw nila ng homogenized kasi pag 2 years old daw pala pataas, bawal na yung homogenized. Buti na lang may dala akong powder din. Kaya ready rin kami talaga ni Emma. Kaya sinubukan din namin si Zion mag-powder na rin bago kami nga mag-travel ni Zion. Buti na lang hindi na nibago si Zion. Baga iniinom niya rin kasi kumbaga homogenized na siya, yung pinaka-liquid na siya ng tapos jump ulit sa powder. So buti na lang din talaga guys si Zion hindi siya mapili sa gatas. Kaya rin talaga ako, thankful din talaga ako dito sa anak ko na to. Tsaka ang bait lang din kanina sa aeroplano. Natulog lang din siya. Tapos ngayon pinakamahabang travel namin papuntang Hong Kong. So actually guys, dalawang lipat to kasi sobrang mahal na kasi talaga guys ng pagka indirect flight. Kinuha ko lang kasi itong ticket parang last week lang. Tapos after a week biyahe na ulit. After a week biyahe na. Kaya medyo talaga guys, medyo gastos talaga. Pero okay lang, ganun talaga pera lang naman yan, diba? Kitain mo rin naman yan. Ayan. So yun guys, maging lang muna tayo. Basta samahan nyo lang kami ngayon sa travel namin ni Zion, then upload ko kagad tong video na to. Alright? So update ko kayo guys pag nasa Hong Kong na kami, or kung may makita pa ako ditong magandang view at i-share ko sa inyo. Wag ka dyan. Wag yan. Wag ka dyan. Bawal yan. Duduus ka dyan. Dito na tayo. Tulak mo na to. Push mo na yan. Dali. Ito. Hanap tayo ng food. Buy tayo food. Dali, at gugutom na si daddy. Mamaya pa ang kain natin. So yun guys, hanap muna ako ng pwedeng kainin. Kasi matagal pa rin naman talaga. Halos pa kami. Then almost 2 hours pa yung waiting time namin. Kaya ikot muna kami ni Zion dito sa airport. And safe naman yung bag ko doon kasi mga Pinoy na rin yung mga kasama natin dito. Tsaka yung mga matatanda na kasama ko, kasabay ko na rin kanina sa aeroplano galing Calgary. So yun, pagkwentuhan lang ng konti. O nga tsaka na nga rin guys, yun, syempre may edad na, hindi nila alam yung mga gagawin nila, ano daw yung gate nila. Buti yun nga, sinabayan ko na lang sila. Sabi ko, sunod na lang sila sa akin. So yun, nakita rin naman namin, yun nga lang sobrang layo talaga. Come on, let's go. Ayan. Okay, so yun, hanap muna tayo ng kakainan natin. At nagugutom na rin ako talaga. So yun guys, may nakakilala sa atin dito sa airport ng Vancouver, si Tatay Ricardo at saka si Nanay Virginia Pangilinan. Yan. Shoutout sa inyo po and maraming salamat po sa panonood ng mga vlog namin. So, saan pupunta nyo? Philippines. Bakasyon? Mindanao. Cebu. Sa amin, Cebu. Bakasyon po kayo? Hindi. Uuwi na. Nag-visit lang kayo dito. May anak kayo dito? Tourist kami dito. 6 months lang ang tour namin. Di balik Pilipinas na po kayo. Kailan ulit balak mo bumalik? Depende. Pero from po nga, saan nga po kayo sa Canada? Montreal, ayun. So Montreal. So magkakaiba kaming probinsya guys. Kami ay Calgary, sila ay Montreal. Tapos dito na kami nakita sa Vancouver. Ayan. So shoutout po ulit sa inyo na. Maraming salamat po sa panonood nyo. Okay, thank you.
Ayan, nakakita ang bata. Nakita ang bata ng slide. Paborito niyo to eh. Go! Yay! Yeah, slide. So habang naghihintay tayo guys ng boarding natin. So yun. Paguri muna natin si Zion dito para mamaya tulog sa aeroplano. Ayan, tapos yun nga guys, no? Dito sa Vancouver medyo maulan. Oh, lakas ng ulan. Diba nga, sabi nga nila pagka Vancouver, yan ang ano dito, tsaka Toronto, laging maulan. Ayan. So ayan na naman siya. Oh, no. Sit lang, sit. Sit. Oh, go. Yay! So yun guys, boarding na kami papuntang Hong Kong. Ayan, so medyo daming pasahero. Parang feeling ko punong-puno kami. Ayan, lalakad na lang si Zion. Come on. So yun guys, mamaya na lang ulit. Update na lang tayo. So yun guys, ito na kami na Zion sa aeroplano. Ayan, so going to Hong Kong kami ngayon guys. Medyo mahaba-haba itong biyahe na to. Buti na ata ng 15 hours ata. Hindi ko matandaan yung sa boarding namin or yung sa ticket ko. Basta so yun guys, no, update lang namin kayo. Ayan, so buti na lang at hindi masyadong magulo si Zion. Say hi! Hello! Ayan, so yun guys, medyo maulan pa rin talaga dito sa Vancouver. Pero ganito daw talaga dito, maulan. Okay? So say hi kay Mami dali. Hi Mami! Go kami Philippines! Bye! So nakahanap ng kalaro si Zion. Ayan, so nagpe-play sila. Look mo yun, oh. Ganda, oh. Nice. Wow. Happy? 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 So ayan guys, nag-enjoy si Zion maglaro ng Angry Birds. Wee! Boog! Galing ah! Say hi! Enjoy while waiting. 6 hours pa guys. Medyo matagal-tagal pa. Oh, galing oh. Oh. Guys, one more flight. So hold yeah, hold mo, yeah. So nakatulong si Zion guys. Magaan lang naman yan. Mga diaper tsaka damit-damit lang namin yan. So yun guys, one more flight pa. And medyo natagalan kami dun sa pagbaba kasi sobrang dami ng pasahero. And so far okay naman yung travel namin. Si Zion nag-iyak lang gawa nung yung pag-land. Medyo masakit sa tenga siguro sa kanya kasi nakikita ko hinahawakan niya yung tenga niya eh. So yun yung napapansin ko sa kanya, kaya pinapainom ko siya ng gatas para lumunok siya. So yun, so one more flight guys. Gate 30 raw tayo. Sinalubong na ako agad nung doon staff or yung crew. Yan. So konti na lang guys, Pilipinas na. Medyo nakakalito lang dito sa airport ng Hong Kong. Nakalagay transfer pero wala yung mga gate. So nagtanong pa ako, all boarding gate transfer. 35? Kailangan makapagtanong Tanong muna tayo guys. So guys, ito mahirap no. Pagka maikli lang yung layover mo, kailangan mo magmadali. So gate 68 tayo. Dapat gate 30. So na bago, naging gate 68. So boarding na ngayon 7:40. Pero abot pa naman tayo. Hanapin ko na lang yung gate. So yun guys, while waiting sa bagahe natin, may hinihintay pa ako isang box ko. So wala pa. Ayan, so yun guys, okay naman yung naging biyahe namin bali yun, thankful din ako si Zion, hindi siya masyadong alam niyo na, nagmaoy. Medyo nahirapan lang siya guys nung nung nagland kami sa Hong Kong. Siguro gawa ng pressure, masakit sa tenga niya. Yun lang naman, pero the rest okay yung travel namin ni Zion. Wala kami naging problema. May mga lang siguro, pag dito sa immigration natin sa Pilipinas, medyo mabagal lang konti. Tapos nagkakaroon pa ng problema doon sa e-travel, ganyan.
Tsaka yung sa e-gate na tinatawag nila. So minsan hindi nababasa yung mga boarding pass kaya medyo nadidelay kami ng konti. Pero so far okay naman. Nako, ito na naman tayo sa Pilipinas. Init lang guys, medyo mainit. Syempre, nasanay tayo sa lamig. Pero kaya naman. Ayan, so bali hinihintay na ako ng kapatid na Emma sa labas kasi sabi ko kumukuha pa tayo ng bagahe. Tagal ng isang box ko. Ito nakakuha ko na agad eh. Pero yung box ng isa wala pa. Yan ang problema eh kapag nahihiwalay. May tendency hindi nadala. May mga ganun guys eh na-experience namin yan nung papunta kami ng Canada. Yung isang bagahe namin naiwan din sa Vancouver pero dinala naman at dinala din naman sa bahay. Yun, pero dito sa Pilipinas yan ang medyo malaking tanong, no? Hindi natin masasagot. Pero napakatagal. Pero kasi ano guys eh, dami rin talagang dami rin pasahero. Kasi siguro marami rin talagang bagahe. And nakahiwalay kasi yun sa akin guys, yung box ko na yun eh. Nung sineck-in ko sa Canada, hiniwalay siya kasi parang oversized daw yung box na yun. Pero pang balikbayan talaga siya. So yun, si Zion tulog pa rin hanggang ngayon. At syempre guys, yung oras kasi sa Canada ngayon maga, pero yun nga, yung travel namin talagang hindi rin siya nakakatulog ng kasi nanonood ng movie, naglalaro, kaya hindi siya masyado nakatulog. Kaya ngayon, ayan, bagsak. Kawawa naman. So yun guys, dito ko na lang siguro matatapos itong vlog ko. Basta guys, kwento ko na lang sa inyo kung ano pa yung kung ano yung gagawin ko dito. Siguro sa mga next vlog natin yon, para at least ma-share ko rin sa inyo kung bakit ako umuwi dito sa Pilipinas. Okay, so guys, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.